Well, yung mga nakarang araw, ma'am, ano, so dumaan ng Holy Week. Nagkaroon na po ng anticipatory harvest po, yung mga kasama po natin. So, may mga araw po ng mga Monday, Tuesday, Wednesday hanggang Thursday, dire-diretso po yung harvest na yan. Kung yung mga buyers po natin na dumating ng Friday, yan po yung tinatawag na parang day off po nila. So, wala pong nag-harvest ng panahon na yan dahil wala pong biyaherong babiyahe na mamimili ng isda. So, yan po ang feedback po ng ating mga consignation ng time na yan. It's a tradition, ma'am, na every Friday of the Holy Week, wala po talagang nag-harvest na yan. And meron naman po paunti-unti Saturday and Sunday. No, ma'am, definitely not, ma'am. So, itong ang mga nakarang araw, to be honest, dagsa po ang isda na dumarating and unfortunately, may limited numbers po tayo ng buyers na dumarating sa mga palengke, ano? So, ito na po yung epekto ng pagsirit, pagtaas po ng fuel na nararamdaman po ng mga biyaheros o traders ang epekto po nitong pagsirit, pagtaas ng presyo na kung sakaling kumikita po sila ng certain amount, napupunta na lang po doon sa krudo po nila. Hindi na lang po marapati nilang hindi na lang po sila bumayad kasi wala naman po silang kita, pagod pa. So, for example, ma'am, na give you figures. Mga biyahero natin gumagastos 8,000 pesos for one-way trip. I mean, not one-way, but a return trip from their area of origin going to the palengke, 8,000. Tapos yung mabibili nilang produkto, ibebenta nila, kikita din ng 8,000. So, dahil ang usually, yung 8,000 na yan yung kunwari, yan yung prior po dun sa pagtaas, no? Pero ngayon, magkano na ba ang itinaas? Yung 8,000 mo, madodoble na. Yeah. Matitriple na. Kung lalo na kung ang sasakyan mo is diesel powered. Napakalaki pong kabawasan po sa kita ng ating mga biyaheros po. So, yan po ang nakikita kong rason, ma'am, bakit kukunti po yung and limited din po yung mga hina-harvest po natin dahil kukunti po yung biyahero kaysa bumagsak po ang presyo ng ating isda, ating bangus, mamarapatin na lang po natin na unti-unti yung pag-harvest kaysa may stock po doon sa konsignasyon at bumaba po yung presyo niya. Well, in general, ma'am, malaki pong magiging kalugihan at masasaktan po talaga ang mga maliliit po nating mga producers, dahil limited lang po ang kanilang puhunan. They can only absorb so much losses na pwedeng i-transfer po nila doon sa kanilang business. Pero pag nasaid-said po yan, Ma'am Jazz, susuko at susuko rin po yan, mawawalan po sila ng puhunan. Kasi po ang pagbabasehan po natin dyan, Ma'am Jazz, yung operational costs or expenses po natin na tumataas, pero yung kita po natin is disproportionate, bumababa, bumabagsak. So, ano po ang incentive pa po natin na mag-business kung nalulugi naman din po tayo at napapagod pa? So, mamarapati na lang po natin na tumigil. Ganyan po ang mga and sa mga natin, sa mga mamimili po natin, syempre maghahanap po sila ng ibang sources ng
ng protein nila, ano? So pero ang ano ma'am dyan, ang sabi nyo nga, ano, we're not wishing or anticipating difficulties, but we need to be in reality, in touch with reality kung ano ba talaga ang mga nangyayari. But rest assured, ang supply po ng bangus, ang supply po natin nananatiling matatag. Andyan po kaming mga producers po, not only in Pangasinan, but the entire Region 1 in the Philippines. Nandiyan po, tuloy-tuloy dire-diretso po ang production po natin.